Hello, hello mga kabayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Um, sa ngayon pong araw na ito, makikita po ninyo meron kaming guest na nailagay ko na kaagad sa screen. So, ngayon pong gabi, ang topic po natin ay kung paano siya nagsimula dito sa Amerika at ano ang kanyang ginagawa sa ngayon para makatulong sa ating kapwa Pilipino. So ako po si Catherine, Edna. Sa mga kakilala ko po, mga kabayan ko sa Bicol, tawag sa akin ay Edna. So magandang gabi po. Dati po akong taga Pilipinas. Ngayon po ay naninirahan na dito sa Florida, USA. Irene? Ako naman po si Irene, nandito naman ako sa Quebec, Canada. So nasa French speaking province of Canada. So we are excited kami na maihatid sa inyo ang pangalawang episode namin. So dito sa segment na ito, kwentuhan lang tayo. Chill na usapan, parang magkapit-bahay lang pero ang kwentong ay maabot ng buong mundo kahit dahil sa ating mga hopefully ma-inspire ang ating mga family, ang ating mga kaibigan, ang ating ka-community members. So excited today. So gaya po ng nasabi ni Irene, feature po namin dito ang ating mga kababayan na hopefully naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Bawat linggo po, ang mga ririnig po ninyo ay ang mga Pilipino gaya namin, dalawa ni Irene, na mga OFW, mga immigrant, kababayang may puso para sa bayan. Mhm. At ngayong episode, very special ang guest natin. Isa siyang kababayan na hindi lang nangarap para sa sarili, kundi tumulong ding tuparin ang pangarap ng iba, lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon. Tama yan. Alam niyo po itong ating guest ngayong gabi ay matagal gaya po, nag-uusap kami backstage. Matagal ko na po siyang kakilala. 26 years po to be exact. Siya po ang unang-unang Pilipino na nakilala ko dito sa Florida nung lumipat po kami. Paano ko po siya nakilala? Sa internet. Bago po kami lumipat ng Florida, ginugol ko kung saan ako makakahanap ng mapagpapadalhan ng balikbayan box. And dada! Oo. Nakilala ko po siya. At nung una po, nung panahon na yon, siya ang unang-unang Pilipino na may hawak ng nagpapadala ng mga balikbayan box. So, without further ado, ilalagay ko na po siya sa stage. Good evening, Tita Ching! Good evening. Welcome. Thank you. So, Tita Ching, dive in po agad tayo sa ating topic po ngayong gabi. Kwentuhan niyo naman po kami kung paano kayo napunta dito sa Amerika at ilang taon na po kayo dito. Naku, patagal na. Ako'y lumaki sa UP Los Baños, sa Laguna. Doon kami nagmula. So, dahil kailangan ko ng makakuha ng degree ng PhD, ay ang Florida, University of Florida ang unang sumagot doon sa aking application. Kaya napupunta ako dito sa Florida. So sa ngayon, mula 1982 pa yon. Ngayon 1985 na, kaya napakatagal ng panahon. So retired na ako at ang ginagawa ko naman ngayon ay busy nga, mas busy pag retired no? Nagagawa ako tumutulong ako. Na-mention ni Edna na noon nag-ano ko ng box, ng balikbayan box. Nung may trabaho pa ako noon. Dahil kaya ako naisip yung unang-una gusto ko ring magpadala sa mga magulang ko. Kaya may nakausap naman ako na yung sabi, sige, magsimula ka dyan. So yun ang kwento noon. Pero dahil tumanda na, hindi na namin kaya ang kahon. Alam mo naman, masyado mabigat.
But anyway, retired na ako sa University of Florida. Naging research faculty ako doon for more than 20 years. Kaya ang ginagawa ko ngayon naman ay heto at pumasok din ako sa Medicare at saka Affordable Care Act. Bakit? Dahil nagpanik ako nung magre-retire ako, hindi ko alam anong gagawin ko sa aking retirement. Unang-una, paano aking health insurance, paano yung aspect na yun ay wala man lang nagturo sa amin. Kaya ang aking layunin, bakit ako pumunta dyan, para namang makatulong lalo na sa mga matatanda nating mga kababayan dito sa lugar. Wala namang mapagtanungan sila. Ay kaya pumasok ako ng Medicare. Kaya kung sino man may tanong, may sa concern sa Medicare, libre ako, tumawag kayo, mag-text kayo, walang bayad. Dahil ang alam ko sa ibang lugar, tinanong nga ako nung isang Pilipina na kasi daw sa California, nagbabayad sila kapag yung meron silang consultation. Sabi ko, sa akin ka ako libre. Pwede na yung ngiti. Pwede na yun. Wow. Ayan, Tita Jing, nakangiti ako ha, libre na yan. Kasi yun naman ang talaga, di ba? Para lang makatulong. Kung may kailangan, siya dapat lumapit. Yeah. Ngayon, yun ang aking At ang isa pang pinagkakaabalahan ko na malaki, ay ito na nga ang EduPhil. Yung Educational Outreach to the Philippines na sinimulan namin noong 2019 actually, nung may nakilala ko na isang professor, actually scientist sa Department of Agriculture. Dahil kinukwento ko sa kanya na, sabi ko, dami-dami mong libro, pwede bang makahingi sa'yo? Sabi niya, bakit? Anong gagawin mo? Kasi ako nagpapadala ko ng libro sa amin. Sabi, talaga? Sabi, anong klaseng libro? Pero mga pambata. Sabi kong gano'n. Dahil yung aming isang batch sa aming high school, ay nakaisip na yung mga expats dito sa Amerika, kaisip na tulungan naman natin yung mga ating mga elementary schools. Ay di nag-form kami ng group, ang tawag doon Friends of Los Baños Children. Ay ang Friends of Los Baños Children ay 22 years old na. Pero ang kanyang ginagalawan lang is mas konti kasi konti lang naman ang miyembro pa at saka ayaw nilang mag-expand ng ibang tao na alam mo na kung mas konti kayo, mas efficient kayo makatulong minsan, gano'n, di ba? Ngayon, ang sabi ng kaibigan kong na Amerikano, si Dr. Woodruff actually, sabi niya, unfair ka naman doon sa ibang mga nangangailangan. So bakit hindi mo magbigay ka din doon sa ibang lugar? Sabi ko, wala nga akong libro kaya nga hinihingan kita ng mga libro. Dahil lahat naman ng padala namin sa Friends of Los Baños Children, kanya-kanya kaming bayad. So, hindi kasing efficient. Kumbaga, kung meron lang kayong sobra na pwede mong ibigay, doon ka lang makakapagpadala. Kaya, hindi rin masyadong yung hindi ba tumatakbo ng yung may pabugso-bugso nga ang ating ang mga projects dahil diyan. So sabi niya, hindi, meron tayong kukuhanan ng libro. Sabi ni Dr. Woodruff, matagal akong volunteer sa Friends of the Library sa Alachua. Sabi niya, doon, tinatapon lang nila ang mga books right after the sale. Kung hindi mabibili, tinatapon nila. Nahihinayang siya. Kaya sabi niya, pwede tayong kumuha doon. Kaya lang, ang gusto naman ng Friends of the Library, kailangan bona fide organization ka. Ibig sabihin talagang non-profit ka na pwede kang humingi sa kanila para maging legal ba.
Kaya napilitan kami na mag-organize. So sa 2020, naipasok namin yung aming yung corporation name. By 2022, 23, naging 501c3 kami. Kasi yun ang sinasabi nila, lalo na sa mga may negosyo, yung pag binigyan mo ng resibo, di tax deductible yun sa kanila. Mas maluag sa kanila ang magbigay. So, yun ang sinimulan noon. Nagkataon naman, meron ding pinagpapala talaga ang EduField. Meron naman isang professor sa botany at na nag-retire. Ngayon, Iranian siya. Sabi niya, gusto mo ng libro? Sige, i-donate ko sa inyo. Kasi pwede ko naman bigyan siya ng resibo, di ba? Ay hindi namin akalain na yung kanyang mga libro pala ay isang separate building dun sa kanyang bahay. So, you can imagine gaano kadaming libro. So, nakapagpuno kami siguro mga almost 50 balikbayan boxes. Nahilo kami kasi ilan lang kaming members pa lang. Ang members nga pala dito, puro volunteers, so walang binabayaran. Nahilo kami, paano natin mapapadala ito? Kasi wala tayong pera. Talagang zero. Nako, kaya nagtatawag ng kilala, unti-unti naman, alam mo, nag-respond naman ang community. Nabayaran yung nakalikom kami ng mga 5,000 na ipadala lahat. So, napadala yon sa ilang elementary schools, pati college, mostly college, kasi ang mga libro niya talagang pang-college naman actually. Pero may mga agriculture side, at saka marami din yung wife niya, hiwalay pa yung library ng wife niya, which is inside her home, na isa din na kwarto, buong kwarto. Kaya imaginein mo yon na talagang, kami, talagang parang, wow, pero alam mo, biyaya na yung Diyos sa atin, let's go work. Kaya, yun ang nakapag-propel sa amin na, ngayon, sa susunod na taon, paano tayo? Kaya naman, nakaisip yung aming presidente na ang kailangan natin, magkaroon tayo ng isang malaking fundraising na hindi lang yung mayat-maya nang hihingi tayo kasi masusuya sa atin yung mga tao na mayat-maya hinihinga natin. Kaya let's have one big fundraising. Kaya last year, nagkaroon kami ng first gala, na fundraising gala. Naka-raise kami ng over 30,000 na yun linis sa mga gastos. Kaya naman ngayon, meron na kami ngayon 2 full nursing scholars at saka siyam na partial nursing scholars. Yung isang ay sa Bohol at yung isa ay sa Lukban, sa Laguna. Laguna ba yun? Yeah, Laguna yung Lukban eh. So, masayang-masaya kami kasi yun ang aming ginawang pang-solicit ba sa mga, lalo na sa mga puti. Kasi, ang mga puti, pag sinabi mo na, we send books, ganito, ganyan, hindi sila masyadong interesado kasi dito kita niyo naman ang libro, napakarami. Hindi Natapon nga lang eh. Hindi ba, tinatapon lang, hindi sa kanila pumapasok na kailangan kasi hindi naman nila nakikita yung need eh. So, kaya ang strategy ng aming presidente, gawin natin scholarship. Kaya nakakuha kami ng maraming na suporta mula sa malaking support galing sa mga puti gawa noon. Ngayon naman ang aming so sabi namin, ngayon meron na tayong scholar, tingnan natin muna kung paano ito sa isang taon, ganyan. Pero bumalik tayo ngayon dun sa libro. So ngayon ang ginagawa namin, meron kaming tinatawag na mini libraries. Ibig sabihin noon, ang isang school pwede mag-request ng books
na pwede nila ilagay sa kanilang room, sa isang maliit na lugar, o kaya meron silang sinasabi na project na ito gagawin naming library na kailangan namin ng books. Ang amin lang ay requirement, dapat may sponsor member dito sa US at yung tatanggap doon, kunyari principal o teacher, magiging member din ng EduFil. One-time membership sa kanila. Yung dito naman ang membership is yearly. Mura lang, $20 lang. Kaya kayong dalawa pwede mag-member. Member na ako, Tita Ching. Oo nga. Si Irene na lang. So, yun pwede naman. No. Pero, yun na nga, yun lang ang hinihingi namin. Okay, sabihin niyo sa amin, ano yung pangalan ng school nyo, ilan ang mga estudyante nyo, para mag-gauge namin ilang kahon ng libro ang ipapadala sa buong isang taon. Kaya, yun ang aming tina-target. Kung maliit lang ang population mo, siguro 2 boxes, pwede na up to 4 boxes a year. Kapag yung medyo malaki, 3 boxes and above. Yun ang So, isa yun ang naging focus, ang aming focus. So, Tita Ching, linawin ko lang. So, halimbawa, ako, nasa Pilipinas ako, gusto kong mag-avail ng libro, yung book program ninyo. So, kailangan, kilala ko, let's say si Irene, member ng EduFil. Kailangan si Irene i-sponsor niya ako para sigurado na talagang mapupunta sa eskwelahan yung libro at hindi kung saan mapupunta. Yeah. At kailangan yung mag-i-sponsor ay member ng EduFil. Member din. At saka yung padadalhan ay magme-member din. Oo. Magkano naman po ang membership kung nasa Pilipinas ako? Yung nasa Pilipinas, ang membership, one-time lang magbabayad yun. $10 lang. Usually, ang sponsor dito, yung na rin ang nagbabayad. Ang $20 mo na membership, tapos $10 usually. Meron namang nagbayad na meron kaming isang university na sabi nila kami magbabayad ng $10 namin. So, okay lang yun. Pero karamihan, usually, dahil alam mo naman, mahihirap din ng mga teachers sa atin. So, kinakargo ng mga sponsors dito. Para lang tayo merong accountability ba? Na hindi masasayang yung aming, yung pagod na paghahanap ng libro, pagkakahon, at saka paghanap ng pera para mapadala. So, kailangan natin. Paano yun, Tita Ching? Kasi may nagtanong sa akin, kasi yung iba daw na mga nandito, nagpapadala ng mga ganyan, ng libro, pero pagdating sa Pilipinas, yung recipient, sila ang nagbabayad ng cargo. Ganun din po ba dito? Hindi. Kasi yung balikbayan box na inaano namin is, yung door-to-door siya, walang babayaran, dapat ang naka-receive. Dapat wala. So far naman, ilang taon na, kahit na ako noon pa nagpapadala sa Friends of Library, walang binabayaran pagdating sa Pilipinas. Scam na siguro yon kapag hingang kayo ng pera doon. Yun nga po ang tinatanong, kasi may nagpadala daw sa kanila, pagdating daw nung cargo doon, tinawagan sila nung shipper na sila ang magpi-pick up, tapos may babayaran pa sila. Sabi ko, hindi ganyan ang pagkakaintindi ko. Hindi. Kaya kami ngayon, ang aming shippers ay 2 lang. UMAC at saka LBC. Dahil pareho naman silang Pilipino din dito para matulungan din natin yung ating mga kabayan dito. Pinag-ahapi namin. Kalahati ng boxes na papadala sa UMA, kalahati sa LBC. Para fair. May tanong ka, Irene? Yeah, Tita Ching, talagang ang ganda ng project ninyo. So actually, nag-start din ako when nandun ako pa sa Toronto. Nagpapadala rin ako ng book sa school na pinanggalingan ko.
Yeah. So ngayon, nag-move na ako dito sa Quebec. Wala nang English book. Hindi na ako makapagpadala. So I would like na gusto kong makikonnect, mag-member para gusto kong ituloy yung charity, yung project din Oh, na yeah, ngayon. very good. Yeah. Kasi ang una namin, yun na nga, ang malaking problema dyan is yung source of books. So, ang una mong pwedeng gawin is i-contact mo ang local library. Kasi ang library sa cities, nagdi-discard sila ng books. Kaya pwede, at saka yung mga schools, nagbabago silang textbooks. Kaya pwede mo rin sila. Wag lang French. Yeah. Dito ang daming puro French talaga. Yung English lang talaga ang English na book nila. So lahat lang science, math, puro French. Pero yeah, good idea. Good salamat Tita Ching na ano ko. At I saka, will, ang ginawa ko pati, kasi yung aming neighborhood, merong group chat, ang neighborhood namin. So, nagpo-post ako doon, ano ang EduFil, ano ang, kung meron kayong may sobra kayong mga school supplies, kahit nagamit na, mga lapis, papel, lahat ng libro, na gusto nyong kung imbes na i-donate ninyo doon sa ano nga bang donation dito sa atin na binabayaran din sa Goodwill na good po. oo, di kung gusto nyo sa akin nila bigay, gano'n. So sa simula medyo mahirap dahil merong nagsasabi na I'd rather help yung dito sa Amerika. Bakit ako magdo-donate sa Pilipinas? Kasi mainkwentro nyo yan eh. Ang sabi ko naman sa kanya, alam mo, tama yun na kung preferably, kung gusto nyo makatulong dito, maganda yun. Ngayon, para nyo maintindihan naman kung bakit ang EduFil nagpapadala. Kung kayo ay nanggaling na sa isang third world country, maintindihan nyo bakit, ano ang need nila. So, yun lang ang sinabi ko. Hindi na ako nagsabi ng kung ano-ano pa. Di tumahimik na sila. Ngayon, meron na lang darating sa aming ports na may mga supplies, may mga libro, so, alam na ng neighborhood na kung meron silang extra. Kahit na nga mga damit. Alam mo kasi, binabaha tayo. Hindi naman lahat nakakabili sa ukay-ukay. Kahit na bumura yun di ba? Kung talagang nawalan ka, walang sapatos, walang lahat. Sabi ko, inaano nila, ano nga ba? Sabing gano'n na, what do you really need? So, ang sinasabi ko sa kanila, alam niyo, kung talagang ang tao ay nasa kawalang situation, anything and everything is welcome. Hindi kami mamimili dahil wala ka di kahit na maliit na kontribusyon ay magpapasalamat kami na marami. Kasi yun ang kailangan natin. Baka ayaw nila nito, mga gano'n. Kaya minsan tinatanong naman nila ako, pwede ba ito? Sabi ko, pwede. Kaya lahat yun, sapatos, backpack, lalo na backpack, yan, sapatos. Minsan nga, yung Friends of the Library namili ng bota kasi yung kanilang school na sinusuporta ngayon ng Friends of the Library nasa bundok. Pag umulan, ay andaan putik. Kaya nagkaroon ng nagsulisit, nakalikom ng pera, bumili sa Divisoria ng bota, binigyan yung mga bata ng bota. So maraming pwedeng gawin. Ang isang dapat nating isipin, yun talagang mahihirap. Bukod sa hindi makapasok, ang dahilan kung bakit hindi makapasok. Ang isa noon ay dahil walang pamasahe, walang pagkain, nagugutom sila. Meron nga kaming tinulungan na yung bata ulila, nakatira sa mga tiya, elementary to tuwing umaga dumadaan sa construction dahil nagpapabayad. Alam mo yung sa atin yung nagsisave ng sand, pag semento, di ba? Sinisave yun hindi kagaya dito sa Amerika. Doon muna yung bata
yun ang ginagawa niya. Kaya lagi siyang late sa school. Para lang meron siyang pangkain. So, ganong klaseng kahirap. Yung mga ibang bata talaga na talagang mapapaiyak ka kapag yung ma-meet mo sila, makita mo sila. So, isa yung pagkain, pamasahe, yan. Kaya naman, ang EduFil welcomes mga individual na mga tao. Kagaya, meron kaming isang member. Ako mag-sponsor ng 8 schools sa aming lugar. Ako ang magbabayad ng pagpakain sa kanila. So, ito naman yung every morning or every Friday na So, siya ang nagbigay. So, pwede yung meron kang member na meron siyang pera na gusto niyang gawin doon. Pinapadaan lang niya sa EduFil. So, hindi pera ng EduFil mismo yun. Private ito na pera. May iba naman na mag-i-sponsor kami ng TESDA. Alam niyo ba yung TESDA? Yeah. Hindi ko yun alam noon eh. So, ito yung program para sa mga adults na tinitrain para magkaroon ng trabaho. Yun naman ang ating layunin, di ba? Magkaroon ng hanap buhay. So nga, yung year na ito, ang malilikom namin dito sa gala, malaking portion noon pupunta doon. Adults naman ang tutulungan bukod doon sa mga mini libraries. Kaya paunti-unti, hanggat may pera, pwedeng gawin. So kung Tita Ching, halimbawa yung mga nanonood sa atin ngayon na hindi pa gaanong kilala kung ano talaga ang EduFil, paano po sila makaka-contact para maging member o kaya ayaw man nilang maging member pero gusto nilang tumulong, gusto nilang magbigay ng donasyon? Saan po nila kayo mako-contact at paano? Yeah. Ang aming website edufilusa.org. Doon yung malalaman lahat paano maging membro, anong ginagawa namin, sino ang mga recipients namin, sino ang mga volunteers. Tapos may nakalagay doon na donate na button doon sa main page. Pwede kayong mag-donate doon kung Pwede rin yung tumawag sa aming telepono. Meron ng telepono at last may telepono na ang EduFil. At saka yung email, matatanggap namin yan. Tuwang-tuwa kami nung merong biglang nag-donate sa website kasi first time na may nag-donate sa website. Sabi, uy, pwede na pala yun. Kaya isang avenue yun. Kahit na kayo nasaan naroon, pwede niyo kayong mag-donate kahit na paano. Kung meron naman kayong donate, alam mo, pwede ring donation na suggestions. At saka lalo na, prayers. Dahil kailangan natin ang prayers para naman mag-succeed ang program na to. Makatulong tayo sa mas marami pa na kabataan. Dahil kung nababasa niyo ngayon, anong percentage ang marunong bumasa at saka mag-intindi. Nakakaiyak ba? Na bakit humantong sa ganon na ang ating mga eskwela. Alam mo, high school, may nagsasabi, hindi pa rin marunong to read or write. Kasalanan din ng educational system. Kasi, bakit kamo? Dahil, anong tawag nila? Lahat ipinapasa. Lahat ipinapasa sa susunod na grade. Kasi, ang incentive sa teachers, mali eh. Dahil noong kami, kapag lumagpak ka, ulit ka. Yep. Diba? So, sa amin din. Bagsak ka na sa eskwela, palo pa sa bahay. Yeah. May kasama ka pang palo sa bahay noon. Ngayon, hindi. Ganon. Ipinapasa. Kasi nire-rate ng DepEd yata ang school based on yung mga nakakapasa at saka yung parang na-upgrade, which is hindi tama ang kanilang incentive.
May mga teachers talaga na talagang dedicated. Meron naman din na, o siya, yun ang gusto nyo, di sige. Siyempre. So, Tita Ching, ang tagal nyo na rito sa US. Ano naman ang namimiss nyo sa Pilipinas? Ang namimiss ko, marami. Siyempre, yung ating pamilya, kamag-anak. Although ngayon, isa na lang, dalawa na lang kapatid ko doon. Pero marami pang relatives. Alam mo naman tayo, clannish. Kahit Mhm. na pinsan, talagang close sa'yo. Kaya, yun siyempre, namimiss mo yun. Siyempre, yun ang unang-una, di ba? Susunod pagkain, siyempre. Wala tayong lahat ang ating social gatherings always center on the food. Yes, Yeah, that's yun true. ang ating weakness. Oo. Pero So, Tita yun na, Ching, ilang beses kayong umuwi? Ilang yearly kayo umuwi? nako, ang sa akin have money, will travel. Actually, the past years, nakaka-uwi ako once a year. Ngayong year na to sa December, uuwi ako kasi yung yung aking grandchild magkakaroon ng baby. So, Wow. first grandchild ko yun, magkakaroon siya ng baby. So, my first great-grandchild. Third Uwi ako. generation. Yeah. Apo na sa tuhod. Apo na sa Congratulations. Yeah, thank you. Tita Ching, sa Yes. mga bata na gustong makapag-aral pero hirap na hirap sa buhay, alam mo naman ang hirap sa atin. Ano po ang gusto ninyong ipaabot sa kanila? Malay nyo, may mga bata o magulang na nakikinig sa atin na nasa Pilipinas. Ano pong mensahe ang gusto nyong ipaabot sa kanila? Unang-una, magkaroon kayo ng pagmamahal sa pagbabasa. Dahil kahit na nasaan kayo sulok sa mundo, makatapos ka man o hindi, kung marunong kang magbasa at makaintindi, ikaw ay mabubuhay. Hindi lahat ng doktor na nakapag-aral ng, alam mo na, mataas na hindi mo kailangan yan para paraan, di ba? Kung gusto mo talagang mabuhay, meron kang sariling kayod. At unang-una doon, mag-aral ka na mahalin mo yung hindi sa cellphone, kundi sa libro. Dahil iba ang libro, iba ang sa cellphone. Dahil yung lahat ng mga nagsa-cellphone ngayon, hindi marunong mag-spelling, hindi marunong makaintindi. Textran ka ba naman ng mga, ano nga ba yun, yung mga abbreviations? LOL. Okay naman yung maliliit. Pero yung buong sentence minsan puro abbreviations. Pwede mo ba yan isulat sa application mo? Hindi mo pwedeng gawin. Kaya talagang kailangan matuto kang magbasa dahil alam ko na maraming mahihirap na talagang nagpusiga lang na matuto magbasa. At saka dahil natuto silang magbasa, nagkaroon sila ng isip na, ganun pala ang pwedeng kong gawin para makapag-aral ako. Dahil sa atin, ang elementary naman at high school ay libre, di ba? Libre din naman ang college. Pero kung hindi ka marunong magbasa, paano mo maintindihan kung saan ka pupunta para makalibre ka, di ba? Importante yun. Basic. It's a basic thing. Education. Ayan mga kabayan, narinig niyo po si Tita Ching ang kanyang advocacy sa education at para po sa ating mga kababayan or kahit na sabihin na nating mga friends ninyo na gustong makatulong sa kanilang programa na makatulong sa aming mga kababayan nasa Pilipinas in terms of education. Makiconnect lang po kayo kay Tita Ching o kaya po comment po kayo kung kanino man po kayong page nanonood. Comment lang po kayo ng I wanna help and then i-connect po namin kayo sa Edufil o kay Tita Ching. At Tita Ching, maraming salamat sa pagpaunlak ngayong gabi. At sana po ay
Kung ano man po may tutulong namin, ayan, may bago tayong recruit, si Irene. Bago tayong member. And sana po, pagpalain kayo at sana po, lumawak Tayong pa lahat. ang network ng EduPhil at marami pang matulungan ng mga kababayan. Hindi Yeah. lang in terms of education, pati na rin po ang paghahanap ng trabaho sa tulong ng TESDA, right? At saka sa mga college na scholars na nag-uumpisa na matulungan ng EduPhil. So mga kabayan, ganitong araw po, every week, Huwebes, 7:30 po ng gabi. Dito po sa Amerika, kung nasa Pilipinas kayo, ay 7:30 ng umaga. Magkita-kita po tayo at kung meron po kayong kaibigan o kakilala na gusto ninyo i-feature namin sa Kabayan Usap Tayo, message nyo lang po ako o kaya si Irene, and then schedule po natin kung paano tayo magkausap-usap. Magmaritesan po tayo online and sana po ay may natulungan kami at nakapaghatid kami ng magandang balita sa inyo. Maraming salamat po ulit at magkita-kita po ulit tayo next week. Bye-bye po! Maraming salamat. Bye, God bless. Marami. Maraming salamat, Tita Ching. Ay, welcome. Bye.